Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, September 9, 2025. Sale pala sa shopping ngayon. Ayan, ano ba nangyari dito sa market natin? Okay, nagkaroon tayo ng konting bounce kanina. Malit lang, 0.34%. Puro mining stocks na naman yata yung yung kumita dito. Pero sa index, gumalaw kahit paano yung property stocks. Sila yung mga nanguna dito sa galawan sa market natin. Pero sa mga winners at tsaka trending dito sa stocks natin, karamihan is parang dito sa mga mining stocks. Mining stocks pa rin yung mga kumita dito sa market natin. So nag-close tayo ng 6,122.71. And then very bad pa rin yung hindi pa rin pumapasok yung foreigners. So hindi pa rin ako naniniwala doon sa bounce ng index natin 215.88 million. Okay? So, based sa galaw sa US market, medyo okay sila kagabi. Tapos yung futures nila ngayon is parang okay din naman siya. So, may bounce ulit sa US market, sa Europe at saka Asian stocks medyo mix. And then cryptos, kahit papano, may mga nakita tayo ng mga pumipitik. Sina Sol, malakas yung, yung galawan sa mga bandang cryptos natin. Tapos dito sa Philippine markets, wala akong marinig na masyadong pinag-uusapan kundi yung yung mga bida sa flood control projects. So kung nanonood kayo, ayan, nanonood din tayo gabi-gabi kung ano yung mga pinag-usapan nila for today's hearing. So parang nagtuturuan na ngayon yung labanan sa doon sa mga nangurakot doon sa sa flood controls yung mga companies pero naging siya may ewan ko kung totoo yung mga turo-turo na ginagawa nila. So panoorin na lang natin. And then kasi naman hindi siya yung totoong trial court, di ba? So parang parang preliminary investigation lang siya. So yung mga akusado pwedeng may sila yung magturo. Ayan. So anyway, panoorin natin. Maganda yung yung balita kanina doon sa yung kay Mr. Bryce, yung isa sa mga accused, di ba? So okay, so mga senator naman yung tinuturo. Kaya medyo kakaiba yung kwento nila for today. Okay, so balik tayo dito sa PSE market. Hindi pinapansin yung ibang stocks natin. So puro mining stocks yung pumipitik. So now, breakout na yata to, no? Kasi kahapon medyo drop sinaw na malaki. And then nag-up siya ngayon ng 10.23%. So medyo malakas yung pitik niya ulit and 130.54K net foreign buy. So patuloy pa rin na gumagalaw. Apollo, ganun din. Medyo solid ulit yung kandila, pinipitik. So 5.71% and meron siyang 6.9K net foreign buy. Sa next si OGP, taas na rin nito. So, ayaw na pasakay ng mga to. Diretso na. 4.76%. And then, meron siyang 2.88 million at foreign buy si Lode, Idol. Nag-up siya ng 3.8%, negative 8.5K net foreign sell. So, tignan nyo, wala masyado mga foreigners. Tapos si FNI, 6.67%. Nag-up din siya to 238K net foreign sell. And isa sa mga mainit, ayan, tignan na rin natin yung mga chart ng mga Bilyar stocks. BLL nag-drop ng 4.76%. Pero kung titignan mo, halos lahat ng stocks ni Bilyar, so medyo mainit siya sa mga traders is nag-oversold na sila. So although hindi man yata affected itong mga punda ni na BLL, so yung negative sentiment doon sa maling pricing ng properties at saka yung meron silang 12 million na penalty yung nabasa ko. So yun yung negative sentiment sa kanila. Okay? So yun po yung mga trending stocks for today. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagawin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks ang gusto mong bilhin. At then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga late nanonood pa rin ng videos natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators. So check mo na lang. Fundamentals, yung mga risk management, PSE, stock market studies, at learning sa market. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto to para sa mga
play to earn games natin. So, double check mo na lang yan. And then, sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. So, check mo na po yan. And then, post natin dito sa Facebook page, Bodega Peak, yung mga articles natin. Ayan. So, tapos sa Twitter, yung mga nire-repost natin na tweet sa market. Okay. So, very bad pa rin. O, nag-bounce tayo, 0.34%. And then, medyo bumawi pala si properties. And pinakabida pa rin si mining oil stocks natin kasi nag-up siya ng 2.11%. So, alam mo na, nandito yung karamihan ng traders. Ewan ko kung pitik lang tong kay property kasi marangkada din si Robinson, Ayala, at saka konting galaw si SMPH. Pero ito pa rin pinakabad sa kanya, 215.89 million net foreign sell. So selling pa rin yung galawan dito sa market natin. So foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, ASEN, FGen, Meralco, Manila Water, FCG, GSMI, Jollibee, PPC, ABA, AC, DMC, Erit, CPG, MEG, Globetel, Converge, DFNN, Cebu Plus, Robinsons Retail, at saka si SSI. So ito naman yung mga binili, foreign funds bought, AUB, Security Bank, konti lang eh. ACR, AP, SCP, CNPF, AGI, Costco, Alicrit, RCR. RCR, ang ganda pa rin ng galaw, no? ICT, Mac, Bloom Web, Pure Gold. Alala ko si Bloom sa Okada nagsusugal si na Bryce, di ba? So, parang ang totoo yung sabi ni, kapapanood ko lang din yung privilege speech ni Senator Pampilo Lacson. So, parang money laundering yung ginagawa, di ba? Kasi syempre hindi nila ma-explain kung saan galing yung pera na mga hawak nila. Ang strategy ay napakwento na. Yung strategy pala nila, papalit nila ng chips lahat yung pera nila mga 100 billion 900 total 900 million o halos 1 billion papalit nila ng chips. Magsusugal sila ng konti, papatalo nila yung iba, mga more than 10 million, mga ganun, papatalo nila. Tapos yung natira, mga 900 million, ka-cash out na nila. So, kumbaga, malinis na yung pera, di ba? So, tapos sabi nila, panalo nila sa casino yung mga pera na yan. Okay. So, pero nakakalungkot nga, ang daming pera pala talaga sa Pilipinas, pero ang daling makalusot. So, kasi mismo yung mga government officials, silang gumagawa ng So, ewan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naman nakukulong, di ba? Ayan. So, Pure Gold, 7, Wilcon, APX, Nickel, OGP, at saka CPX. So, ito yung galawan ng mga blue chips kanina. Okay, pinakamalakas si Ali, 3.9%. GGS, 3.75%. LTG, ito si LTG, ito na yata pinakamaganda yung trend sa next kay ICT, si LTG. Another 2%. Tapos may pa-dividendo ulit siya, di ba? AGI 1.65, Metrobank 1.47. Asa si SEC? Ayan, gumagalaw pa rin. 0.43. So bumagsak pa rin si Globe, negative 2.99, Jollibee, negative 2.49, URC, negative 2.29. Yung si online gambling natin, si Plus, ayan, negative 0.1, nasa kulelat ulit pa rin yung galawan niya. Okay? Last 12, malakas pa rin si GGS. Ayan. So, siya yung nauna. Globe URC yung pa-drop at saka si Plus. Okay? Tapos, Cebu, ito na yun, acquired 78.8 hectares in Bilwan, Cebu. Maynilad Water Services partner with Empower. Alas 9, so nung umaga, Abuites, Ali, Emperador, LPG. Silang talaga yung malakas. Umaga pa lang. RCBC is set to accelerate nationwide expansion. May video si Ma'am April Tan dito. Mahina yung boses niya dito, no? Hindi ko masyadong marinig sa cellphone yung pinapanood ko kanina. Kaya hindi ko marinig yung sound. Aboitiz Power and Japan Sierra launch the Global Technical Center of Excellence in Batangas alas 11, San Miguel at saka GGS. OC Plus, negative 3% pa rin pala kanina. So hindi pa rin tapos na. Rate assured guaranteed lease from SIPCOR. Rich said ERC's ruling would not materially affect the distributable income on power plants are guaranteed under contract regardless of operational
status. Ayan, ewan ko mag-bounce si PRIT natin. Tapos sa US market, okay din. Maganda po yung galaw nila last kahapon. Tapos si Birit, ayan, nag-drop si Birit, oh. Yung mga related sa kanya, may -7, si PRIT -6, si Home sa kanya din, di ba? So, top, hindi pa maganda yung galaw, no? Okay. So anyway, all things bilyar are melting before our eyes. So mainit nga po yung bilyar stocks natin. Okay? So may hawak ka ba na bilyar stocks? Medyo hindi fundamental kundi sentimental yung niya yung problema niya eh. Okay. Patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So balik tayo dito sa PSC market. So hindi pa rin ako convinced na reversal na yan kasi negative 215 million pa rin. Wala pa rin tayo nakikita na malakas na net foreign buy. 6,122.71 yung index. So nagkaroon temporary support sa 6,000 pero ilalagay ko pa rin dito sa gap. Baka magantay dyan eh pag mahina talaga yung market and then pababa yung pinaka-trend channel ng ating market. Ayoko muna ilagay sa 6.2 kasi ang itsura niya parang gusto mag-retest dito sa gap area natin. Okay, hopefully mali tayo at nag-start na mag-recover kasi kahit pa paano nag-up naman siya ng 0.34%. Kailangan wala yung mga strong candles, yung mga bullish engulfing, doji, hindi lumalabas eh para masabi natin na reversal na. Ayan. So tapos yung pinaka-indicator ko is yung volume ng foreigners sa market po natin. Okay? So tingnan natin yung mga winners uh, dito sa mga may volume. Si Now, ayan breakout na. So 10.23% OPM. Okay, isang candle lang, isang galawan nito. 10% ang isang galawan niya, no? Tindi. Tapos si Web, 6.7, ba nag-bounce. Hopefully, hindi yan trap. Tapos si FNI, 6.67, nag-fill the gap na. Apollo, 5.71, oh, breakout na. Tuloy yung breakout ni Apollo. Tapos si OGP, 4.76, tindi na mga to, no? Diretso. BSC, although wala siyang volume. Ali, 3.9, hopefully, breakout na. Tagal din ni Ali sa ilalim. Si Lode, 3.8%. Kasama sa natin. GGS, 3.75. O yun, diretso. Si GGS Nickel, 3.64. Diretso din. Okay, ayaw na magpasakay Tapos si PNB, 3.58. Ayun, nag-breakout na si PNB. Tapos sino pa may volume? APX 2.75 ba? Gap up yung alaga natin. Ayan, nakailang percent na tayo dito? 20% kahapon plus 2, 22% na tayo dito kay APX. Ayan. Tapos si DNL 2.39%. O buti nag-recover din si DNL na. Robinson, so breakout ng konti, 2.27%. Okay? So bumabalik na si Robinson Land natin. So sila yung napataas sa property kanina. Okay? So yun po yung mga winners. Si PGO bumabalik 1.45. Next. Sa mga losers, PHA, ito yung ayaw natin yung pag lumabas yung earnings bilang bumabagsak yung stocks. So negative 6.94. Si BLL minus 4.76. Ito, pag-usapan natin. Baka technical bounce na rin to. At saka, ano ba yung status ni PRIT? ABA, 3.77. And lastly, Wilcon, minus 3.47%. Hindi tinuloy ni Wilcon yung pinaka-breakout natin. Okay. So, RCR, ayan. Nag-Dow GCRCR pala kanina. Okay. So, ito yung galawan ng ating mga trending stocks. Tapos, yung mga winners and losers. So, dito sa futures, S&P, positive 0.09. Dow Futures, negative 0. Nasdaq, 0.19%. Okay. So, maganda. Mukhang maganda mamaya. Europe stocks, halos lahat berde. And then, Asian markets, pullback naman. Ayan. Kasi, dalawang araw dito na diretsong nag-bounce yung Asian markets. Pero tayo, wala masyadong pakialam yung market sa atin. Okay, so Bitcoin,
112K, ayan. So, gumalaw sila. Oh. Makita mo, berde. So, mga nag-up. Ethereum, 4.3K. XRP, 3. Sinakto na. Oh. 3 na si XRP. Tapos si BNB, 881. Si Dodge, 0.24. Panalo si Dodge, no? So, kahapon pa berde si, si Dodge natin. Okay. So, balik tayo dito and quick review ulit dito sa mga trend stocks. Okay, so nahin po natin si Now Corporation. Mukhang arangkada pa tong si Si Now natin, hindi pa tapos yung kwento natin sa kanya. So paano ba yung natin dito? Okay, medyo mali yata tong analysis na to. Mukhang hindi kaya ng extended Fibonacci. Saan po natin ilalagay? Saglit. Ulitin natin. Ito, dito, tsaka dito. Ayan, pwede siguro na. So based dito sa extended Fibonacci levels natin. Okay, so medyo sakto siya ng konti. Nag-resist dito sa Sophie. Sophie na pala tong si corporation natin. So inabot niya yung piso. Meron pa tayo resistance. Ayan, may konti resistance siya dito. Tama, piso. Piso o 1. Tama, 1.01. Yung pinaka-next na resistance level. So mantakin mo nga naman, no, 2024 June. So kung medyo nakalimutan mo na sinaw, meron kang hawak, nabuhay na ulit siya. Ilang araw lang as of August. So isang buwan, no? Halos wala pa isang buwan. Nag-up na siya ng ilan na to? 148%. So ito yung tunay. Tunay ng mga bagger. Ayan. So anyway, congrats po kung meron ka. At malakas yung trend niya eh. So yung trade kasi si Now eh. Although wala naman tayong alam na balita bakit siya umakyat maliban doon sa previous konektadong Pinoy Bill na mga usapan. So nabubuhay pa rin yung price action natin. So pataas lahat to. So bullish yung RSI, bullish yung MACD. Ang lakas ng volume. Basta siguro, bantay mo na lang. Pag nawala yung volume, yun na siguro yung mga signs na wala na sila dyan. So nag-up siya ngayon. Ayan. So buti hindi ka natakot siguro dito sa mga doji at saka red candle niya. Pero nagbabounce talaga sa MA9 eh. No? Yung galawan niya. So ngayon nasa triangular formation siya. So 0.97. Most likely baka usapan bukas gap up sa piso. Kasi may volume siya kahit pa paano. So 0.97, 10.23% at 130K net foreign buy. Ayan. So si TBGI, saglit lang pasilip lang Ano ba nangyari dito? O lumaban din si TBGI. Si ECP, hindi na yata sumasabay ito. Si ECP. O gumalaw din pala. Kailang wala kasing volume si ECP. Okay, so panalo pa rin yung mga telco players natin. Congrats. Kung meron ka po niyan, hopefully ma-break yung piso. Next, Apollo. So mining stocks naman. Dahil mining stocks na ang lalakas ng galawan. Ayan, solid yung candle. So 5-minute chart, hindi naman siya pinitik. No, hindi naman. So normal yung pag-akyat ni Apollo. So breakout na. Breakout na yung candle. Oh. Galing parang may gustong puntahan si Hopefully hindi yan trap. Kung hindi trap, meron tayong malaki dito. Oh. May malaking gap na pupunuin si Apollo natin. Ayan. So ano pa balita? Wala naman, no? Wala wala tayong balita. Ayan. Congrats po. Price action si Apollo. Binumbomba 8 million net net is wala naman. Pero 8 million yung traded value niya. Ayan, binumbomba si Apollo. So nag-up siya ngayon ng 5.71%. Okay din yung RSI. Ayan, ang ganda ng RSI. Yung volume niya gumaganda. Oh. Baka ito yung next na pipitikin after ni na Now. Okay? So bullish yung galawan niya. Ganda pala ng setup nito, no? May setup to eh. Yan, no? So, kailangan mo lang malakas yung loob mo para pumasok sa mga penny stocks. Kasi malakas din yung gaano kalakas tong pullback na to. O 16% din yung yung pullback niya. Pero anyway, nag-bounce siya ng malakas. Okay? Next, OGP. So, based dito sa galaw natin kay OGP, diretso. Diretso yung galaw ni OGP. Okay. So, di na rin ako makapasok eh. After ko lumabas dito, saan ba ako lumabas dito? Mga dito ako lumabas sa kanya. Hindi na ako makabalik. Ayan, diretso yung galaw ni OGP. So, all-time high. Pero medyo nag-resist siya ng konti sa ipasok na rin to sa 24, no? So, although overbought yung stock, pero hindi ganun kalaki yung RSI nyo. Nasa lang 76. So, parang lumalaban pa rin na
Kasi normally pag ganito na malalakas yung yung galaw ng stock, yung RSI pwedeng umabot ng mga 80 to 90, di ba? Ewan ko kung napapansin mo yung ganung galaw niya. So, pinaka-support is tong MA9, yung pinaka-trend lines natin. So, nag-up po siya ng 4.76, close na 22 sinakto. Meron siyang 2.88 million net foreign buy. Okay? So, bullish yung mga indicators. Next, Lode. Si Lode, yung ating backdoor listing stock, lumalaban. So on the way din siya, parang now lang yung yung setup nyo. May resistance sa piso. Pero lumaban yung price action niya kanina. Pero kung itong channel na to, meron ba? Parang ito yung gusto niya, oh. Meron siya malaking channel, oh. Ayan. So pero piso kasi, di ba? Psychological resistance. O, lagay ko na sa piso si Lodi para sa mga, wala naman ako nito, para sa mga Lodi holders natin. Kasi malakas yung niya eh. Malakas yung galaw, may volume din, 9 million. Nag-close 0.82, piso malapit na. So 3.8%. So hopefully, itulak pa si Lodi natin. So yung mga speculative na stocks ang malalakas at hindi yung fundamental na mga stocks natin. Okay, so ganyan lang muna yung ating price action. Next, FNI. So, natakot din ako dito kay FNI nung hinuli yung executives natin. Pero parang pinakawalan na, hindi ko nabasa yung disclosure eh. Pinakawalan na ba si Mr. Joseph C, di ba? Yung in-expose ni Madam Risa Ontiveros kasi hindi daw naayon sa batas yung pagdakip sa kanya, paghuli. Ayan. So, kaya para nilalaban na lumabas siya. So paki-remind na lang sa comment section kung nakalabas na si Mr. Joseph C. Kasi bumalik yung bumalik yung price action niya, oh. Baka itulak niya, oh. Kasi may pwedeng balikan dito sa 1.67. Ayan. So anyway, bullish na ngayon yung status niya. Kaya lang, syempre pag may negative news ulit, asahan mo may gap down ulit si FNI. So nag-close 1.44. Okay, breakout nasa yung resistance. So, meron tayo dito, 1.6. Pwede dito sa taas, kung bullish ka na, lagay mo dito sa 1.67. Okay? So, up siya, 6.67, 238K net foreign sell. And bullish. Bumalik sa bullish yung price action niya. And then lastly, BLL, medyo mainit po si BLL. Mga bilyar stocks natin. Buti wala sila sa Senate hearing, di ba? So lalo na kung nakasama sila doon. Okay, so breakdown dito, naghanap siya ng support. Ang problema, mukhang lumang support yung, meron ba tayo lumang support? Ayan, meron. Okay, so meron tayo lumang support around dito, mga 1.1. Ayan, para sa mga holders po. Pero ako, titignan ko lang to, ah. Sa fundamental wise, okay naman si BLL. So marami lang kasi lumalabas na negative news sa kanyang yung all home daw niya, wala masyadong nagpupunta, di ba? Pinicturean yung mga all home na stores niya. Ayan, so pero isa lang naman pinagmulan nito yung PRIT, di ba? Pinahold kasi si PRIT natin. Okay, so kung medyo mababa sa yung 1.1, pwede mo namang i-adjust. Pero kasi falling net yung tapos RSI 18. So, di ba si Prit, balikan natin si Prit para makita natin yung galawan niya. Ayan. So, based dito sa galaw niya, magre-retest ulit sa support eh. So, tama yung natin dito. Hula analysis natin last time. So, nagulat lang kasi ako, nag-breakout pa dito eh. Kasi eto, umakyat siya and then bigla in-announce na hindi pa rin matutuloy, di ba? Yung motion for nila, opening ng kanyang SIP core. So saka ulit bumagsak yung price action. So talagang balita pa rin yung magpapatas ng price ng mga bilyar stocks natin. Okay? Abang na lang tayo doon sa mga mababang RSI na stocks. Okay po. So yun lang muna yung ating review for today's trading. So as usual, bago tayo close, medyo bearish pa rin yung market. So wala tayong masyadong ma-speculate sa market.
Please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. And yung mga kasama natin. Palawi Trader, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga sunod guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.